Barangay at SK election is coming. May napupusuan ka na ba? May pambato ka na ba? Bago mo isulat ang pangalan ng iyong boboto, ang mga sumusunod ang ilan sa mga paalala sa pagpili ng ating mga pinuno o mamumuno sa atin. Pero bago yan, pakinggan mo muna ito. Sa Proverbs chapter 29 verse 2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Kaya dapat mong panoorin ito or i-share na rin para naman makapili tayo ng totoong may malasakit sa atin. Number 1, track record. Malinis at walang bahid ng korupsyon o pagnanakaw. Marami nang nagawang makabuluhan lalo na sa kapwa. May malawak na karanasan at kaalaman sa tinatakbuhang posisyon. Walang kaso na nakabinbin. Number 2, plataporma. May malinaw, konkreto at detalyadong plano para sa ikauunlad ng nasasakupan o ng barangay mismo. Ang plano ay para sa lahat, hindi para sa sarili o kamag-anak lamang. Yung gagamitin ang pera ng barangay para sa barangay, hindi para sa bahay lamang. Number 3, kilos at mananalita. Magandang halimbawa o di kaya yung tinatawag nating role model. Marunong manghikayat para sa ikatatagumpay ng gawain. Marunong makinig sa hinaing ng mga tao, walang kinikilingan o kinakampihan at ipaglalaban ang tama. At panghuli at pinakaimportante sa lahat, number 4, pagkatao. Dapat may takot sa Diyos. Pag ang namumuno ay kasama ang Diyos, tiyak uunlad ang isang pamayanan, tulad ng pamumuno ni Haring David. Ito talaga ang dapat taglayin ng isang pinuno upang matunghayan ang tunay na kaunlaran. Kasi kung may takot siya sa Diyos, tiyak takot din yan gumawa ng mali. Hindi yan mangungurakot, hindi yan magnanakaw at gagampanan ang tungkulin ng buong katapatan at pagmamahal. Sino man ang mahalal ay nawa suportahan natin. Huwag kontrahin sapagkat magiging magaan ang isang mabigat kung ito ay pinagtutulungan. Basahin natin sa Romans chapter 13 verses 1 to 2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban na rin sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat na parusahan. Sana maging patas ang laban, huwag gamitan ng dahas at iwasan ang paninira lalo na ang vote buying. At anuman ang magiging resulta ng halalan, ay sana tanggapin kung tayo man ay matatalo. At kung ikaw ang mananalo, ang Diyos nawa ay kasama mo at pamunuhan mo nawa ang barangay ng maayos at buong katapatan. God bless po sa lahat at good luck po sa mga tatakbo ngayong eleksyon. Mabuhay po kayong lahat.